Corruption. Sa Pilipinas, hindi ito aksidente, hindi ito isolated incident. Ito ay pattern, paulit-ulit, systemic, at habang tumataas ang kapangyarihan, lalo ring lumalaki ang halaga. Kaya ito ang kwento, hindi lecture, hindi footnote, isang countdown mula 10 hanggang 1. Number 10, Stonehill Scandal. In 1962, isang American businessman na si Harry Stonehill may black book ng lagayan, mga kongresista, cabinet members, hukom. Tinatayang 50 hanggang 100 million pesos ang umiikot noon. Maliit sa ngayon pero napakalaki sa panahong iyon. Nabunyag ang ledger pero sa ilalim ng administrasyon ni Diosdado Macapagal, ang solusyon ay deportation. Umuwi ang salarin, naiwan ang sistema, walang nakulong. Dito natin unang natutunan kapag may koneksyon, may exit. Number 9, Tobacco Excise Tax Funds ng Ilocos Norte. Pondo para sa tobacco farmers, kalusugan, kabuhayan, benepisyo. Tinatayang 66 hanggang 70 million pesos ang sinasabing na misuse sa panahon ni Amy Marcos bilang gobernador. May kaso, may alegasyon, pero na-dismiss sa technical grounds. Walang conviction hanggang ngayon, ang tanong na magsasaka pareho pa rin. Nasaan ang perang para sa amin? Number 8, the judiciary scandal. Ito ang iskandalong walang mukha, walang tarpaulin, walang presscon. Cash for decision. Fixers, judges at clerks of court na nahuhuli sa entrapment. Tinatayang 100 hanggang 300 million pesos ang aggregate value ng ganitong scheme sa loob ng maraming taon. May nasisibak, may nakukulong, pero ang sistema buhay pa rin. At habang buhay ito, ang hustisya sa Pilipinas ay may presyo. Number 7, Fertilizer Fund at Hello Garci Scandal. Panahon ng eleksyon, panahon ng pangangailangan ng magsasaka. Sa ilalim ng administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo, humigit kumulang 728 million hanggang 1 billion pesos na fertilizer funds ang inakusahang ginamit sa pampulitikang layunin. Sa pamamagitan ng dating Agriculture Undersecretary na si Jocelyn Volante. Sinabayan pa ito ng Hello Garci tapes, mga boses na nag-uusap tungkol sa panalo. Kinasangkutan ni Virgilio Garciliano. Hello Garci. Ma'am. Hello Garci. Ma'am. So, will I still lead by more than 1 M? If it's young age, that's advantage, ma'am. Parang ganon din ang lalabas. It will not be less than 1 M? Narinig ng buong bayan. Pero pagkatapos ng lahat ng ingay, walang nakulong sa tuktok. Ang tape ay alaala. Ang pananagutan, nawala. I was anxious and during that time had conversations with many people, including a Comelec official. I am sorry. Number 6, DPWH ghost project at reblocking scams. Taon-taon, bilyon-bilyon ang budget ng Department of Public Works and Highways, mga kalsadang kakagawa lang, sisirain ulit. Mga tulay na nasa plano lang, COA flags, Senate hearings, tinatayang 5 hanggang 10 billion pesos ang nawawala sa ganitong anomalya sa iba't ibang taon. Ilang district engineer ang naparusahan pero ang arkitektura ng sistema intact at ang baha paulit-ulit. Number 5, NBN ZTE Scandal. Isang national broadband project na nakakahalaga ng humigit kumulang
16 billion pesos o 329 million US dollars. Sa gitna nito, isang insider ang nagsalita, si Jose Lozano, mas kilala bilang June Lozano. Sa kanyang testimonya, binanggit ang pressure, ang padulas at ang impluwensya ni Jose Miguel Arroyo, ang first gentleman. Umikot ang Senado, umingay ang bayan, kinansela ang proyekto. Pero matapos ang lahat, walang high-level conviction. Naligtas ang pera, pero ang tiwala ng bayan, doon naputol ang linya. Number 4. Weteng at plunder. Illegal gambling money, kickbacks sa panahon ni President Joseph Estrada. Tinatayang 4 hanggang 6 billion pesos ang pumasok mula sa huweteng at iba pang kickbacks kasama ang operator na si Atong Ang. Impeachment, EDSA 2, criminal trial, nahatulan ng plunder. Sandaling nagdiwang ang hustisya hanggang sa dumating ang pardon. Nakulong, pinalaya, bumalik sa politika. Sa Pilipinas, kahit plunder, pwedeng pansamantalang istorbo lang. Number 3, pork barrel scam, PDAF. Discretionary funds, peking non-government organizations sa sentro si Janet Lim Napoles. Kasama ang mga mambabatas tulad ni Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Tinatayang 10 hanggang 15 billion pesos ang nawala. May nakulong, may napawalang sala, may nakabalik sa pwesto, halo-halo ang hustisya pero malinaw ang pinsala. Number 2, flood control funds. Dito na tayo sa pinakamabigat sa kasalukuyan. Sa loob ng maraming taon, tinatayang 300 hanggang 500 billion pesos ang inilaan para sa flood control projects. Pero ang baha, lumalala. Ang proyekto, nawawala. Sa gitna ng mga testimonya at diskurso sa Kongreso, paulit-ulit na lumilitaw ang mga pangalan ni Zaldico at Martin Romualdez, mga makapangyarihang figures sa budget at infrastructure allocation. Hindi pa ito hatol, hindi pa conviction, pero malinaw ito. Kapag ganyan kalaki ang pera, hindi pwedeng walang nakakaalam. Investigasyon ay ongoing, galit ng publiko, palaki ng palaki. And now we're off to number 1, ang ina ng lahat ng iskandalo, Marcos Ill-Gotten Wealth. Sa ilalim ni Ferdinand Marcos Sr., kasama si Imelda Romualdez Marcos at mga crony tulad ni Dending Cuangco at Roberto Benedicto, tinatayang 500 hanggang higit 1 trillion pesos ang ninakaw at itinago sa loob at labas ng bansa. May mga desisyon ng Korte Suprema, may mga naibalik, pero ang hustisya, bahagya, huli, at hindi kailanman buo. Ito ang countdown ng korupsyon. Habang pababa ang numero, pataas ang halaga. Habang lumalaki ang nakaw, mas humahaba ang anino ng kapangyarihan. At ang tanong na hindi na pwedeng takasan, kung kaya nating banggitin ang mga pangalan at halaga, kailan natin kayang maningil ng pananagutan? Another day, another regal POV.